Dati po sa isang taon isa, dalawa. Ngayon po, halos umabot na po ng 6 na buwan, pang-6 na buwan at po itong sunod po yun. Yung bunso ko po si Sab po, po siya. Na-diagnose po siya na may autism. Pinanganak po siya ng 2019, may tubig na po dito. Lumaki po siya, hindi po siya nakapaglaro sa labas. Dito para sa Bulusan, Kalumpit, tikling ang sinasakyan. Tikling. Ito ba ay gano'n nakatagal itong baha na ito? 4 to 5 months ago. 5 months na kayo nakalubog rito? Gusto ko lang pong lumipat ng lugar Oo naman. Oo, budget para sa paglipat. Talaga pong kahit hirap na. Ang asawa ko minsan, 6 to 6 siya ng gabi. Lulusong yan, 4 PM pa lang po, alis na siya. Pag uwi niya doon, puyat na, lulusong na naman siya. Ganun po araw-araw namin buhay. Para po sa mga anak ko. Ako po, kaya ko pong wala, pero sa anak ko hindi po. Gagawin ko po lahat kahit mababa na ako. Sabi po ng mga kapitbahay namin, pumabaw daw po yung ilog dahil po sa kwento naman po ng matatanda sa pagputok po ng pinatubo. Doon po nagsimula. Pero hindi pa rin po ganun kalala yung dito. Magkakaroon lang po ng konti, yung paligid lang po. Yung halos hanggang lang, bukong-bukong, tuyo agad yun. Ngayon po, minsan po kahit di po umuulan, kakaroon tong loob ng bahay. Dati po sa isang taon isa, dalawa. Ngayon po, halos umabot na po ng 6 na buwan, pang-6 na buwan at po itong sunod po yun. Nung nakakaraan nga po, pagka po umuulan lang po ng bumabagyo po ng malakas, noon lang po nagkakaroon yung paligid lang po. Ito po hindi. Ngayon po, bagyang ulan, tas high tide, meron na pong ganito. Hindi po namin maintindihan bakit. Pasok ko po sa trabaho. Kasi po pag lumalim po ng konti ito, bangka na po yung sasakyan dyan sa labas. Ang pamasahe po, 200 plus. Minsan po, wala na po akong budget, na absent na ako. Kapag ang tubig po ay lubog tao dito sa amin, hindi po siya makalabas. So, ang transportasyon naman po, mas mahal. Kasi po, nilulubog po ng mga tricycle driver yung tubig. So, mas nadadagdagan po yung pamasahe. Nung di pa po ganyan, medyo may naipon po ng konti. Ngayon po, simut na. Nakakautang na po ako sa iba. Nung bata po ako, natatandaan ko, bumabaha po talaga, lubog tao. Pero after ng 1 week, hupa na po siya. Linis na po, di na po babalik. Ngayon po kasi hindi siya natatanggal. Ang panganay ko po ay nag-aaral sa Santa Lucia National High School. Nung bata po siya, daycare pa lang siya, nakita na namin siya na talagang bibo. Bibong-bibo, magaling sa lahat ng bagay. Achiever po siya mula daycare hanggang grade 6. Yung bunso ko po si Sab po, po siya. Na-diagnose po siya na may autism. Kasi po at 2 to 3 years old pa lang po siya, kahit isang salita, hindi po siya nagsasalita. Nung nagtataka po kami kasi yung atin niya, 2 taong pa lang, talagang bibong-bibo na. So, nagpasya po kami na ipatingnan siya at yun nga po. Na-diagnose po siya na may autism sa behavioral po niya. Kaya ang kailangan po niyang gawin ay mag-therapy 3 to 4 times a week.
Yung anak ko po na bunso, pinanganak ko po siya ng 2019. May tubig na po dito. Lumaki po siya, hindi po siya nakapaglaro sa labas. Kasi po, nanganak po ako ng 2019, so 5 taon na siyang ganito po. Wala pong lupa na pinatutungan. Salamat po. Sa totoo po, kasama po yun sa ngayon. Nahihirapan kami kasi sa loob ng 1 linggo, sa 1 araw, magbabayad po kami ng 500 para sa session niya. Ang session po niya ay 3 to 4 times a week. So, nakahalaga po minsan ng 2,000 isang linggo. So, hindi po kaya ng kita ng asawa ko ng ganun. Lalo na po, ganito yung sitwasyon, hindi po siya nakakapagtrabaho. Kulang po sa budget talaga. Dami ko na pong nautangan, ganun. Para po magdire-diretso lang po kasi daw yung gamot sa kanya. Therapy. Ngayon po, sa almost 8 months na nagte-therapy siya, nakakapagsalita na siyang konti. Ouchie tummy, more rice, mga ganun po, ganun. I love you, mama, thank you so much. Parang pag sinabi niya na, I love you, mama, yung pagod mo, kasi parang yung gastos mo, yung pagod mo, yung hirap mo, na natatabunan po ba sinabi niya, I love you so much, mama, thank you so much. Yung gusto kong bilhin yung gusto ng anak mo, wala kang mabigay. Mababaw pa po ito. Mababaw po. Pero pagka umuulan, abot po rito lagpas po rito sa paa namin. Ayun, yung guhit na yon. Nakasakay po kami sa Tikling. Pagtakin nyo, dito pala sa Bulusan, Kalumpit, Tikling ang sinasakyan. Ito po, Tikling. Oh. Bali, ano na po ito? Ordinary na buhay. New normal. Kasi nakita natin, baha no? Kung tayo ay taga-lungsod, yung ganitong sitwasyon, sobrang lungkot mo na rito. At tapos, ito pala ay halos araw-araw ganitong sitwasyon sa kanila. Biro mo ilang buwan na silang nakalubog sa tubig? Yung pinakamahaba, 5 hanggang 7 buwan doon. Ako, Nelson, halos hindi ko siguro ma-imagine na ako'y tatagal na sa 1 linggo sa ganitong sitwasyon. Totoo yun. Mabigat sa kalooban ito. Sila dito, kailangan nilang mag-adapt sa sitwasyon dahil no choice no? Mukhang na-adapt na nila yung ganitong klase ng buhay araw-araw. Kaya pati mga alagang hayop. Pati aso sanay na nakapag-adapt na no? Hello po, morning po. Gusto po kayo? Naging parte na ng buhay nila ito dahil ilang taon nang ganito ang sitwasyon. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. May alikabok po ba itong nyo? Sahig? Ingat ka, madulas sa heg, ha? Kapo-floor Puro wax. ata alikabok tong sahig ninyo, no? Kakaiba yung bahay nila dyan. Para kang may swimming pool sa salas. Pero ito ba ay gano'n nakatagal itong baha na ito? 4 to 5 months po. 5 months na kayo nakalubog rito? Pero ito ba, ito yung hanggang tuhod, mababa pa ito o mataas na? Mababa pa po. Huwag iapos niya pagtapon. Hanggang saan to? Dyan. So, abot sa kwarto ninyo. Paano yung pagka ganyan ho kataas? Saan kayo natutulog? Abot sa kwarto eh. Dito sa kapatid ko po. Lumilipat kayo? Gusto ko man pong lumipat ng karera. Oo lang. Budget para sa paglipat po. Yun po ang gusto. Kaya po, kaya lang po, mahirap din po iwanan yung kung saan ka po lumaki. Ito pong lababo ninyo, dyan kayo nag-ano. Ano po, May CR pa kayo, hindi na ito gumagana. po to. Doon na sa kabila. Sumasampa po siya, papunta sa kabilang bahay, tumutulay po. Tutulay kayo?
Ate, ito, dati yung kusina, ito, Diyan po, mga lutuan, dirty kitchen. dirty kitchen. Ngayon, hindi na rin nagagamit. Wala na rin po. Maiyakan ko po talaga sila. Yun po talaga pangarap ko. Lalo na po dito. Number one, gusto ko lumipat talaga ng bahay. So, ganitong nangyari. Gusto ko po na makatapos siya sa pag-aaral. Na lagi niya nga po sinasabi, pag nakatapos ako, mama, alis ko kayo dito, tapos ako nang bahala sa kapatid ko. Kaya, yun pa lang po, sabi ko sa kanya, mag-aaral ka ng mabuti. Para makaalis na tayo dito, maayos natin yung ano natin. Kasi ikaw lang talagang ano namin. Talaga pong kahit hirap na. Yung asawa ko minsan, 6 to 6 siya ng gabi. Lulusong yan, 4 PM pa lang po, alis na siya. Pag uwi niya doon, puyat na, lulusong na naman siya. So, ganun po araw-araw namin buhay. Eh, para po sa mga anak ko. Ako po, kaya ko pong wala. Pero sa anak ko, hindi po. Gagawin ko po lahat kahit mababa na ako. Mabigat sa isang padre de pamilya o ina ng sambahayan yung ganito yung sitwasyon ng iyong pamilya. Isa pa dyan, itong nakita nating tubig dito, ito na ang pinaka mababaw. Oo. How much more kung umuulan, high tide, hindi na sila makakalabas, hindi makakabili ng mga pangailangan. Kaya talaga importante, laging may pagtulong no? Para kung dumating man yung panahon na hindi sila makakalabas, meron silang makakain, meron silang magagamit habang mataas ang tubig. Halos buong barangay ng Bulusan ay talagang napakatindi ng epekto ng baha. Sapagkat hindi po pangkaraniwan, una, apektado po yung kanilang hanap buhay. Bago sila pumasok sa kanilang trabaho, ay gumugugol po ng malaking oras. Lalakad o lulusong sila sa tubig. Minsan may pagkakataon pa, baka maging epekto ito ng kalusugan. Sapagkat yung baha, maaaring nandyan yung dumi po ng tao, dumi ng hayop, na prone po para magkaroon ng sakit ang isang mamamayan po dito po sa aming lugar. Napaka-tindi ng sitwasyon dito, Jen. Araw-araw nakalubog sila sa tubig baha. Dahil lang mga kababayan natin dito, talagang dapat maabot ng tulong. Dahil nahihirapan silang lumabas ng bahay, lalo na kung mataas ang tubig. Oo. Pero ang hirap sigurong yung adaptation ng ating mga kababayan in ganitong sitwasyon, araw-araw. Beruin mo, sa sitwasyon nilang ito, nagagawa nilang mamuhay ng normal sa araw-araw. Kaya tayong mga mas maayos ang kalagayan, mas wala tayong dahilan para malungkot araw-araw eh. Kaya ay merong iaabot ding tulong kahit papaano ha. Pagtsagaan nyo na ito, Jerwin, Christine ha. Sa'yo ko natin ibibigay ha. Ito, nagulat po ako dito sa nangyari na ito ngayon. Halos naiyak na po talaga ako. Nagulat po ako sa dami ng nagbigay ng tulong. Salamat po. Namumuno po sa iglesia, sa mga kapatid na iglesia. Maraming salamat po. Sobrang laki pong tulong na nagawa nila sa akin. Kung nakita ko po na gano'ng kadami, nagulat kami, sabi ko,
parang natakpan ng masaya na malungkot po. Kasi ang laking tulong po. Malaking tulong talaga siya. Sa buong buhay ata namin, hindi kami matanggap. Salamat. Sabi ko nga kayo nga, hindi namin expect. Sabi ko, ang tanda na natin, ang tagal na natin nakatira dito. Ngayon lang tayo nabigyan ng ganun. Pero salamat po. Kanina pa nga po ang naiiyak nung yumakap ako sa kanya nung nasabi ko. Ang laki, parang ayaw mo nang matapos ang araw na ito. Masaya po kasi. Kaya salamat po. So much. Salamat po. Salamat po. Nay. Kaya niyo po, Nay. Malapit lang kayo. Kayang-kaya po yan. Ingat po kayo ha, baka madapa. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga bumubuo ng staff ng Iglesia ng Cristo dahil hindi kami nakakalimutan at naalala pa rin kami. Kaya malaking pasasalamat po namin sa inyo at itong binigay ninyo sa amin ay malaking tulong. Nagpapasalamat ako sa kay kapatid na sa abot po ng ating makakaya sa pangunguna ng pamamahala, hindi lang sa dakong ito, kundi sa buong mundo, meron pong malawakan o worldwide na paglingap sa mamamayan sapagkat nangangailangan po ng tulong ang ating mga kapwa-tao. Sa Diyos po ang kapurihan. Kaya dyan, yung pagtulong na ito sa pamumuno ng FYM Foundation ay napakahalaga. Dahil unang-una, hindi lang naman dito sa lugar na ito may ganitong sitwasyon eh. Actually, worldwide ito ha. Oo, at sa ibang lugar, baka mas matindi pa rito ang problemang kinakaharap ng ating mga kababayan. At maging yung mga nasa iba yung dagat. Sa iba't ibang sitwasyon, kailangan talaga may nagpapaabot ng tulong. May lumilingap. Tama.